Tunay na ang Diyos ang aking kaligtasan. Sa Kanya ako magtitiwala at hindi ako matatakot, sapagkat ang Panginoong Yahweh ang aking kapangyarihan at kalakasan. Siya ang aking tagapagligtas. Malukod kayong sasalok ng tubig sa balon ng kaligtasan. Sasabihin ninyo sa araw na yon, magpasalamat kayo kay Yahweh, siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang mga gawa, ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Umawit kayo ng papuri kay Yahweh, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ibalita ninyo ito sa buong daigdig. Tayo pong lahat ay tumayo para sa pambungad na awitin. O worship the King. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, itinataas namin ang inyong pangalan sa gabing ito. Ngayon po ang unang gabi namin, Panginoon, na sama-sama kaming naririto sa inyong tahanan upang kayo ay papurihan at sambahin. Pangunahan niyo po, Panginoon, ang mga batang naririto upang kayo ay kantahan, awitan at sayawan, O Lord God. Dalangin ko po, Panginoon, ang magbibigay ng mensahe ng buhay na hindi lamang po namin yun marinig, kundi mapamuhay namin sa aming pang-araw-araw. Lahat po, Panginoon, ng ito ay pinupuri namin, Panginoon, para sa inyo. Nagpapasalamat po kami. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Atin pong buksan ang ating mga Biblia sa aklat ng Genesis, chapter 3, verses 15. Ito po ang sinasabi. Maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa, at sa iyong binhi at sa kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. At sa Galatia, chapter 4, verses 4 to 5, ito po ang sinasabi. Subalit nang dumating ang ganap na kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak na isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan, upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkupkop bilang mga anak. Tayo ay pagpalain sa kanyang banal na mga salita. Mari na po tayong umupo at tinatawagan po ang
Kinder Faith para sa kanilang mensahe ng awit. Sent his son, he's the savior of the world, and now we can call him friend. God sent his son, he's the savior of the world, and now we can call him friend. Jesus Savior, Jesus Savior, we will tell everyone. Jesus Savior, Jesus Savior, he's the Savior of the world, Savior of the world. God sent his son, he's the savior of the world, and now we can call him friend. God sent his son, he's the savior of the world, and now we can call him friend.
Sige po, palakpakan ulit natin yung Kinder Faith. At isang mas malakas na palakpak kay Lord. Yun. Glory to God. Katulad po ng inawit ng mga bata, ay ating pag-usapan po si Jesus. Anong sabi niya? Jesus, Savior of the world. Formally po ay binubuksan natin ngayong gabi ang unang simbang gabi at sa ating pong tradisyong Kristiyano ay mayroon po tayong siyam na simbang gabi paghahanda sa pagdiriwang ng Pasko, ang pagdating ng ating tagapagligtas. Sa ating pong tema ngayong Paskong 2025, si Jesus ang katuparan ng mga pangako. Diyan po yung pag-usapan sa siyam na simbang gabi. At ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang ipinangakong kaligtasan. So, una po ay batiin po natin ang ating katabi ng Merry Merry Christmas. Yeah. Kasi po tayo po ay magdiriwang ng Pasko. Yan po. Ang ating pong dalawang teksto ay, ang una po ay pangako o prophecy, yung binasa sa atin kanina. At yung pangalawa po, yung katuparan ng pangako. So, ang unang aklat ng Biblia po ay Genesis. So, nandyan po nanggaling yung pangako. Sabi po sa King James Version, "And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel." Sa Tagalog po, basahin po natin sa Tagalog, "Kayo ng babae aking pag-aawayin. Binhi mo't binhi niya'y lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo, at sa sakong niya'y ikaw ang tutuklaw." Ito naman po ang katuparan ng pangako sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, kabanatang 4 hanggang 5 talata. Sabi sa English version, "But when the fullness of time had come, God sent forth His Son, born of woman, born under the law, to redeem those who were under the law, so that we might receive adoption as sons." Sa Tagalog po, pakinggan po natin. Sabi po sa Tagalog, sa Galatia chapter 4 verse 4 to 5. "Ngunit nang sumapit ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak. Sinilang siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y maibibilang sa mga anak ng Diyos." Basahin ko rin po yung English version ng aking Bible. Sabi niya po, "But when the right time finally came." So, kung i-compare po natin dyan, when the fullness of time had come, dito po sa English version ng aking Bible, "But when the right time finally came, God sent His own Son. He came as the son of human mother and lived under the Jewish law to redeem those who were under the law, so that we might become God's children." Let us pray. Father God, thank you for this day, for this night. Unang gabi po ng aming pong paghahanda
sa pagdiriwang ng Kapaskuhan ngayong taong 2025. We ask your blessing. Patawarin niyo po kami sa aming pagkulang at pagkasala. Pagindapatin niyo po kami na tumanggap ng iyong pong biyaya. At nawa ang iyong mga salita ay maging bahagi. Mabalikan po namin ang iyong mga pangako at makita po namin ang katuparan nito. Ikaw po ang siyang magpala sa amin at ikaw po ang magbigay ng karunungan upang maunawaan namin ang iyong mga salita. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo, Amen. No, kailangan pong balikan natin yung story ng first Christmas at saka bakit nagkaroon ng first Christmas. Katulad ng picture dyan, lagi naman po nakikita natin yan, sabi niya, this is the season, yung Christmas season, bakit ipinanganak si Jesus. Tapos sa kabilang side niya po, sabi niya, this is the reason. Makikita natin na yung kalahati ay yung Christmas wreath. Yung kalahati, ano po yan, kalahati? Crown of thorns. Ang ibig sabihin po, yung ipapanganak, yung ipinanganak noong first Christmas, siya rin po yung lalagyan ng koronang tinik at ipapako noong unang mahal na araw. More than 2,000 years ago. So, ano ba yung pinanggalingan? Bakit kailangan mayroong maipanganak na tagapagligtas? Kasi po, mayroong pong dalawang kingdom na naglalaban. Noon at hanggang sa huling panahon. Hindi natatapos na laban, the fight between good versus evil, ng walang hanggang paglalaban ng mabuti at masama, ng walang hanggang paglalaban ng liwanag at kadiliman. Walang hanggang laban po yan. Kaya, pagbabalikan natin, bakit sa unang aklat pa lang, mayroon pong nangyari. Ano po yung nangyari? The fall of humanity. Sa Genesis chapter 3, ikwininto po dito sa Biblia yung pagkakasala ng tao. Na yung ating mga unang magulang, nagkasala sila, sumuway, kasi ang sabi ng Diyos, lahat ng punong kahoy dito sa paraiso, lahat ng punong kahoy dito sa Garden of Eden, pwede ninyong kainin, pero itong isa, hindi pwede. Ang ginawa ng tao, ang ginawa ng ating unang magulang, sumuway po sila. Kaya po, yung pagsuway nila ay naging tendency sa atin na lahat po tayo ay magkasala. Kaya po, nakasulat sa Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and fall short to the glory of God. Ang lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Subukan natin kung totoo itong sinasabi ng Biblia. Sino po dito ang hindi nagkakasala? Itaas ang kamay. Ibaba ko rin yung kamay ko kasi po ako din nagkakasala po ako. Ibig sabihin po, dito pa lang sa maliit na bilang natin dito sa loob ng chapel, lahat po tayo ay nagkasala. Kaya totoo po yung sinasabi ng Bible, for all have sinned and fall short to the glory of God. Mayroong sinasabi po sa Bible na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. For the wages of sin is death. But the free gift of God is eternal life in Christ our Lord. Yun lang muna ang kalahati. Sabi niya, for the wages of sin is death. Lahat tayo po nagkasala. Sabi natin kanina, walang makapagtaas ng kamay sapagkat lahat tayo ay nagkasala. Kung tayo po ang nagkasala, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Ang ibig sabihin, kung lahat tayo ay nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan at kamatayan, ang ibig sabihin po, ang pagkakasala, it's supposed to be that dead end. Kapag nagkasala ka, mamatay ka na, ibig sabihin, wala ng karugtong. Yun na yung end ng buhay natin kapag tayo ay nagkasala. Pero, good news po.
Sa Hebrew chapter 9 verse 22, mayroon sinasabi po na batas. Batas ng Diyos. Without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. Pwede namang patawarin ng Diyos. Kaya lang, mayroong batas po na ang pagpapatawad, kinakailangan na mayroong pag-aalay ng buhay, pag-aalay ng dugo. Kasi nga, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya, pagbabalikan natin yung story ng worship during the time of Moses, sa Bible po, kapag ang tao ay hihingi ng tawad, kailangan mag-alay siya ng hayop. Kinakailangan na patuluin yung dugo, tapos susunugin. Kasi po, walang pagpapatawad ng kasalanan kung walang pagbububo ng dugo. Yun po yung sinasabi ng Hebrew chapter 9 verse 22. Hindi pwedeng suwayin ng Diyos yung kanyang sariling batas. Kaya, pinanganak po ang ating tagapagligtas. Gusto kong maramdaman natin na si Jesus, nung ipinanganak siya, alam niyang iaalay siya. Ganun po yung nun. Jesus was existing bago yung creation, nandiyan na si Jesus. Kasi po, tayo po ay mayroong isang Diyos sa 3 persona. Si Jesus yung ikalawang persona. Yung Ama, yung Anak, at saka yung Espiritu Santo. Nag-i-exist na siya. Bago yung unang Pasko, nandiyan na yung Anak. Pero, nang iaalay siya ng kanyang Ama para bayaran yung kasalanan natin, para tumulo yung dugo niya at bayaran yung kasalanan natin, hindi siya basta pwedeng ibaba. Kasi Espiritu po siya, hindi siya makikita. A Savior has been born. Yung ikalawang persona, inilagay siya ng Banal na Espiritu sa sinapupunan ni Birheng Maria at ipinanganak siyang bata. That was the first Christmas. Ipinanganak. A Savior has been born. Yung sinasabi yung kinakanta ng mga anak natin, ng mga apo natin kanina na Jesus, the Savior of the world, siya po ay dumating bilang isang bata nung unang Pasko more than 2,000 years ago. Yung hula, Genesis chapter 3, sabi natin, doon nagkasala si Adan at si Eva. Sa Genesis chapter 15, mayroon pong hula, and I shall put enmity. Ang ibig sabihin ng enmity po ay pagtatalo, mabigat na pag-aaway, paglalaban. Ang sabi ng Bible, I shall put enmity between you and the woman. Yung ahas na tumukso kay Adan at kay Eva para sila po ay magkasala. Ang sabi ng Diyos, ikaw ahas at yung woman, and between your seed and her seed, yung lahat ng mga offspring mo at saka offspring niya, laging maglalaban. And he will bruise you in the head. Sabi doon sa ay tutuklawin niya yung sakong mo, pero aapakan niya yung ulo mo. Yan po yung makita natin dito sa illustration po. Yan po ay paa ng seed ng woman. Itong paa na ito, yan po ay paa ni Jesus. Sabi ng yung ahas, tutuklawin niya yung sakong ng offspring ng babae. Ang ibig sabihin po ay, kaya po tayo nagkasala kasi sinaktan tayo ng ahas. Pero hanggang doon lang yung kaya niyang gawin. Pero po, pagtitignan natin, yung ahas, tinuklaw niya yung sakong. Pero yung
yung bata o si Jesus, inapakan niya yung ulo. Sino ang nanalo? Diba? Nagtagumpay po yung kabutihan. Nagtagumpay po yung the kingdom of goodness ay nagtagumpay, the kingdom of light nagtagumpay laban sa kingdom of darkness. Mayroong isang good news po na makita natin dito sa pangako ng Panginoon. After the fall of humanity, God immediately initiated salvation. Nagkasala ang tao ngayon, ipinangako na ng Diyos yung kaligtasan ngayon. Although, kapag babalikan po natin yung story, ipinangako si Jesus sa Genesis chapter 3 verse 15, mayroon pang mga ilang daang taon bago nangyari yung first Christmas. Pero ang magandang isipin po ay nagkasala ka ngayon, ipinangako na ng Diyos yung kaligtasan ngayon. Ang ibig sabihin, mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na hindi natin maranasan yung kaligtasan. Kaya nga po, gustong-gusto ko itong word na ito. Aside from Jesus is Savior, I am always thinking that Jesus is the rescuer. Mayroong nangyaring hindi maganda, dumating agad yung rescue. At yung rescue, yung Diyos yung nag-initiate kung paano niya i-rescue tayo sa ating pagkakasala. Again, sabi nung verse kanina, walang isa man na hindi nagkasala. Lahat nangangailangan ng rescue. Lahat nangangailangan ng kaligtasan. Ito yung fulfillment. Galatians chapter 4 verse 4 to 5. But when the fullness of time had come, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law, so that we might receive adoption as sons. When the right time has come. Mayroong isang Christian author na sabi niya po, God is never too late. He is always on time. The first Christmas, gusto ko makita natin dito, Jesus as a Savior or Jesus as a rescuer, He came on time. Ang ginamit dito sa English version na ito, but when the fullness of time has come, God sent forth His Son. Para bang, ang kalagayan ng mga tao ay nalulunod sila. Di ba pag mayroong isang taong nalulunod, mayroong time, kapag ikaw ay nakalubog na, hindi ka na marirescue. On the first Christmas, the Savior, the Rescuer, our Lord Jesus, came on time na kaya ka pang abutin at kaya ka pang iahon. At nagkaroon po tayo ng kaligtasan. Dumating yung kaligtasan sa pamamagitan ng anak na ipinanganak ng babae. Pinanganak ng Birhing Maria, ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya sabi niya po dyan, born under the law to redeem those who were under the law. Sabi natin kanina, ano yung law na kinakailangan to pa rin? Walang pagpapatawad kung hindi sa pamamagitan ng pagbububo ng dugo. Kaya po, si Jesus, ipinanganak siya. After 33 years, napako siya sa krus. Kasi hindi lang yung kapanganakan niya yung kaligtasan. Kinakailangang tumulo yung kanyang banal na dugo para mahugasan yung ating kasalanan. Tripled po yung salvation. Incarnation, first Christmas. Crucifixion, yung first na mahal na araw. At yung culmination ng salvation ay yung resurrection. Incarnation, kapanganakan. Crucifixion, yung pagkapako niya sa krus. Saka yung pagkabuhay niya na maguli. Yung
kanya pong resurrection. Binubuo niya yung pagliligtas. Nang dumating si Kristo, nang ipinanganak siya sa Bethlehem, sa isang sabsaban, tinupad ng Diyos yung kanyang pangakong kaligtasan. Tinupad ng Diyos yung kanyang pangakong kaligtasan. God was and always a promise keeper. May pangako ang Diyos na mayroong darating na tagapagligtas. Ipapanganak siya ng isang berhen. Mga eksaktong mga prophecy na nangyari. Mga may Bible prophecy na tinupad sa takdang panahon at nangyari noong unang Pasko. Ang pangako na yan ng kaligtasan ay mas lalong pinagtibay ni Apostol Juan o mas kilala sa pangalang John the Beloved nang isulat niya yung John 3:16. At sa lahat po ng mga simbahang Kristiyano, ito daw po yung isang bersikulo na pinakakabisado ng almost 80% ng lahat ng mga Kristiyano. Ang bersikulo na ito ay John 3:16. Sabi po ng verse, "For God so loved the world, He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life." Sabi sa Tagalog po, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mayroon pong tatlong mahalagang bagay na sinasabi ng verse na ito. Number 1, mahal tayo ng Diyos at hindi siya papayag na tayo ay mapahamak. Di ba pag mahal mo yung anak ninyo, yung apo ninyo na nag-aaral ng kinder, dahil mahal nyo po, ayaw nyong magasgasan yan. Ayaw nyong masaktan. Gusto nyo pong magtagumpay siya sa buhay. Ganyan din po yung Ama natin sa langit. Mahal tayo ng Diyos at hindi siya papayag na tayo ay mapahamak. Kaya, ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak. Yung pagmamahal niya na ito ay ipinagkaloob niya yung kanyang bugtong na anak. Para sa atin. Walang ibang walang ibang pwedeng magligtas sa atin. Kundi, dapat mayroong isang tao na walang kasalanan, walang kapintasan, na siyang karapat-dapat na ialay. Sabi natin kanina, walang kahit na isang tao na hindi nagkasala. Yung bugtong na anak ng Diyos, ibinigay niya nagkatawang tao para siya po yung mag-represent sa atin upang tayo po ay ligtas. Kaya, nakalagay doon sa John 3:16, ang sino mang sa Kanya ay manampalataya ay hindi mapahamak. Kailangan mong manampalataya sa Kanyang bugtong na anak upang maligtas. There is no such way of salvation other than Jesus. Walang ibang daan ng kaligtasan maliban kay Jesus. Sa John chapter 14 verse 6, sinasabi niya doon na, sabi ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kung hindi sa pamagitan ko." At yung pangatlo po, ang regalo ng iyong pananampalataya kay Jesus ay buhay na walang hanggan. Hindi ka na nga napahamak, ang regalo ng iyong pananampalataya ay buhay na walang hanggan. Pagkatapos ng buhay natin dito sa lupa, babalik tayo doon sa inihanda ng Diyos na paraiso, sa langit, sa Garden of Eden. Tatanggapin natin ang regalo ng buhay na walang hanggan. Sa Galatians chapter 4 verse 5, yung binasa natin kanina, balikan ko lang po, kaya ko idinagdag yan. Sabi niya kasi, "Ngunit nang sumapit ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng isang babae na namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon,
tayo'y maibibilang na mga anak ng Diyos. Hindi lang tayo basta iniligtas. Gumawa ang paraan ang Diyos upang tayo po ay maging kanyang mga anak. John chapter 1 verse 12. But to all who did receive Him, who believed in His name, He gave the right to become children of God. Hindi lang tayo na save, dahil sa pananampalataya natin sa kanyang bugtong na anak, tayo po ay itinuring na anak. Kaya, ang tawag natin sa Diyos sa langit, Tatay. God is our Father. Dahil tayo po ay kanyang mga anak. So, di naman po tayo exempted, dadaan tayo sa mga pagsubok at problema. Pero napatunayan na natin, noong panahon na hindi tayo karapat-dapat dahil tayong lahat ay nagkasala, nandyan yung Diyos. Kaya sabi po dyan, never give up on God because He never gives up on you. Again, never give up on God because He never gives up on you. Sana po, sa bawat pagsubok, kumapit lang tayo sa pananampalataya natin sa Panginoon. In other words, don't quit. God is about to do something big in your life. Don't give up. God heard your prayer. Sino ang may birthday na ating ipinagdiriwang ngayong Pasko? Si Jesus. Pero po, mayroon po siyang ugali. Kanina po, makita natin, sabi, the Father give His Son, the Son give His life. Ang ugali niya po, siya po ang nagbibigay. Always and always remember that every Christmas, God is not just giving His Son, He is giving all what we need. Lahat ng ating pangailangan, lahat ng ating mga pangnalangin, lahat ng mga sitwasyon natin, tutugunin ng Panginoon. Ang kailangan lang natin, sabi niya po dyan, don't give up. Pray without ceasing. Manalangin kayo pong lagi. Manalangin tayo lagi. God heard your prayers. Merry Christmas and a Happy New Year. Tinatawagan po ang Kinder Love para sa kanilang handog na awit.
to save us. Emmanuel, God is with us. The hope of the nations has come here to save us. Emmanuel, God is with us. The hope of the nations has come here to save us. Emmanuel, God is with us. Hallelujah, Christ is born. Praise His name forevermore. This is what we've waited for, the birthday of the King. God so loved the world, He gave His only Son for me. And now my rescued heart proclaims the birthday of the King. The birthday of the King. Oh, the birthday of the King. Nasa panahon po tayo ng pagkakaloob. Aming Ama, Diyos ng pagpapala, tanggapin niyo po ang aming pagpapasalamat sa aming pong pagkakaloob. Inaalaala namin na Ikaw ang unang nagbigay at Ikaw ang naunang nagmahal para sa amin. Kaya po, sa pamagitan ng offering na ito, nagdideklara po kami ng aming pagpapasalamat at ang aming pagkilala na Ikaw po ang nagpapala. Through these offerings, I declare financial breakthrough. Balik niyo po ng masagana sa iyong mga anak, siksik, liglig at umaapaw na biyaya.
Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo, Amen. Para sa pangwakas na awit, Joy to the World. Magkawitan, mundo'y magkawitan, mundo'y magkawitan. Si Jesus ay pagdiwang, tana'y magawitan. Pugin mo, kapagagan, galang ay isaysay, galang ay isaysay, galang, galang ay isaysay. Kasalanay na paramdam, kalungkutan, dusa, napariton, galariya, pala at ginhawa, pala at ginhawa, pala at ginhawa. Tayo pong lahat ay tumayo. Buhay paghaharian ng katotohanan, ng biyaya, kaligtasan, kakamtan ng bayan, kakamtan ng bayan, kakamtan ng bayan. Tayong lahat ay manalangin. Aming Ama, inaalala po namin ang aming pong pagkakasala. Hindi ito naging dahilan, hindi ito naging sagabal. Hindi niyo po kami iniwan sa panahon ng aming pagkakasala. Bagkus, sa pamagitan ng iyong pangako na iyong tinupad, kami ay tinubos laban sa kasamaan. Kami ay iyong pinagpala na ibinagkaloob mo po ang iyong bugtong na anak na matay para sa amin, na buhay na maguli para sa amin. Mula dito, Panginoon, gusto po naming pagyamanin ang aming relasyon sa aming Panginoon at tagapagligtas, ang aming Panginoong Hesus. Sa pamagitan ng pagdiriwang na ito ng Pasko sa taong 2025, mas lalo naming pagtingin ng aming pananampalataya. Lubos kaming nagpapasalamat sapagkat dakila ang iyong pag-ibig. Hindi mo hinayaan na kami ay mapahamak. Sukdulang mamatay ang iyong anak para sa amin. At ikaw ay nabuhay na maguli upang maging hari magpakailanman. Salamat po, Panginoon, sa mga learners ng Kinder Faith at Kinder Love at sa kanila pong mga magulang, sa kanilang mga guardians. Nakasama po namin sila sa pagsamba sa iyo ngayong unang simbang gabi. Sa bawat isa sa amin, lubos po ang aming pagpapasalamat sa iyong kadakilaan. Nadalangin namin na katulad ng mga batang ito, sila po ay lumaki na mayroong pagkakilala at mayroong takot sa iyo. Palakihin mo po silang mababait, mabubuting mga anak. Patuloy mo pong pagpalain ang kanilang mga pangarap at ganun din po ang kanilang mga magulang. Panginoon, salamat po sa pagtatapos ng aming pagsamba. Dalangin ko po mga personal prayers ng bawat isa. At dalangin namin ngayong Pasko,
Patuloy naming maranasan ang hindi nauubos na pag-ibig mo. At ngayong Pasko, tatanggapin namin ang regalo ng mga tinugong panalangin na ipinapanalangin namin sa iyo. At sa kabilang banda, narito po kami, nagtatalaga ng aming mga sarili upang ikaw ay mabigyang papuri sa buhay na ito, ngayon at sa lahat ng araw ng aming buhay. Salamat, salamat, salamat po sa iyo pong papurit pasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Mga kapatid, tanggapin natin ang hindi kumukupas sa pag-ibig ng Diyos, mapasa atin ang lahat ng kanyang kapangyarihan, maranasan ang lahat ng kanyang mga pangako at pagpapala, ngayon, bukas at magpakailanman, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. 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 Palakpakan po natin ang Panginoon. Tapos na po ang ating pagsamba. Humayot kayong taglay ang pagpapala, kaligtasan mula sa Panginoon. Kinder Faith, Kinder Love, wag mo na pong uwi. Mag-picture lang po saglit yung mga kids sa harap. Tara po, Kinder Faith. Dito na po sila. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Pagkatapos pong mag-picture ng Kinder Faith, meron pong merienda sa Kinder Room. Kunin na lang po natin. Thank you po. And then yung Kinder Love naman po, after mag-picture, kunin na lang po yung merienda ng mga kids sa Kinder Room. Thank you po.